Pag-usapan natin ang buhay ngayon ni Congressman Richard Gomez kasi nag-rant. Galit siya kasi sa mga journalist sa media po dahil sa issue ng flood control. Yan o, sabi rito, Richard Gomez rant versus Journos could lead to House Ethics probe. Sabi ko sa inyo, pag dinaan mo sa init ng ulo ang mga bagay-bagay sa mundo. Sabi dito, pasensya na po Kong Gomez, salamat po sa pag-reply. Good afternoon po Kong Richard, Mike Santillan po ulit from One News Historicon. Weekdays. Yes, sabi ng National Union of Journalists of the Philippines. We remind Gomez that media asking for his side on the matter actually favors him. Tama. The request give him a chance to address allegations. You are just servants. Civil servants. Kung hindi mo kaya natanggapin yan, umalis ka bilang tagapaglingkod. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kabayan si Dante Maravillas. So, dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin ang buhay ngayon ni Congressman Richard Gomez kasi nag-rant. Galit siya kasi sa mga journalist sa media po dahil sa issue ng flood control. Ayan o, na nireklamo mga kababayan ng mayor. Kasi giba na po, ito yung sakop na distrito ni Congressman Richard Gomez. Siyempre, binalita ng media. Imbes sagutin po ni Richard Gomez yung issue, nag-rant. Ayan tuloy mga kababayan, lalong lumaki yung controversy po. At ang latest ngayon mga kababayan, posibleng maimbestiga siya ng Ethics Committee sa Congress. Yan o, sabi rito, Richard Gomez rant versus Journos could lead to House Ethics probe. Sabi ko sa inyo, pag dinaan mo sa init ng ulo ang mga bagay-bagay sa mundo, malamang sa malamang, maharap ka sa trouble. Kailangan po, huwag natin daanin sa init ng ulo ang mga bagay-bagay. Pag-isipan ng mga ginagawa, yan tuloy, lumaki. Pwede naman yan nga sagutin kung may kinalaman ba siya dito sa nagiba mga kababayan na flood control projects. Malamang may kinalaman kaya na puminit yung ulo. Yung dating sinasabi natin na sa Bicol, may kasabihan mga kababayan. Pag ang kabayo may lugad, minakirat. Parehas man kang kung sino yung nangitlog na manok, pumuputak. Pag pumutak, nangitlog yung manok. Sa kabayo, pag may sugat, nagre-react po siya pag sinasakyan. Kasi siyempre masakit. Ito ang napasok na problema. Mga babayan, nag-react kasi siya. Nag-rant laban sa mga journos, imbes na sagutin, nakomplika. Si Richard Gomez, sabi dito, actor turned politician Richard Gomez is under fire for his social media rant against journalists who were seeking the late congressman's reaction to allegations linking him to a faulty flood control project in his district. Ayan o, sa distrito niya to, mga kababayan, na flood control project na sinasabing nagiba. Sabi dito sa report ng Inquirer, sa kanyang Facebook post noong Thursday, si Gomez, imbes na i-address yung queries, dinismiss niya ang mga queries ng members ng media as an orchestrated media spin and shared the screenshots of the messages he got from the journalists. He also exposed the names and contact numbers, a move that a fellow lawmaker took note of as a possible ground for the House Ethics Committee to look into Gomez conduct. Sa kabaga, di ba? Lumaki, pwede naman niyang sagutin agad. Pasalamat nga siya, kinukuha yung kanyang side. Pag hindi mo naman kinuha yung side niya, sasabihin bias, one-sided lang. Ginagamit ng kanyang kalaban sa politika. Ngayon naman na kinukuha yung side niya, inaccuse niya mga kababayan yung media ng media spin. O ito yung post ni Richard Gomez po. Ina-accuse niya yung media na binayaran. Sabi niya, mahal din itong media spin na ginagawa nila against me. Look at the similarities of the different SOCMEDs and agencies asking questions. Alam na alam mong mirong nagkukumpas. Alam na alam mong ginagastusan. Ayos gastos pa more mga ungas. Hindi ko akalain ganito pala ugali ni Richard Gomez. Na kung isipin, production siya mga kababayan. He is a product of media through Mobis. Ang Mobis po is a form of media.
And siyempre, yung mga showbiz reporters, dapat magtanaw ng utang na loob siya sa media kasi hindi siya makikilala mula sa kanyang buhay na mahirap. Diba si Richard Gomez? Dating mahirap, sumikat, may itsura, guwapo, ayon, nagkaasawa ng mayaman, si Lucy Torres. Naging mayor, naging congressman. Dapat, nagtatanaw siya sana ng utang na loob sa media. Walang Richard Gomez kung hindi siya pinatulan ng media. At yung mga politiko, dapat magtanaw kayo ng utang na loob sa media. Kasi sa totoo lang, ginagamit ninyong media para kayo makilala. Yung mga artista na naging senador, naging presidente. Kung wala yung media, hindi kayo ini-interview, hindi man kayo makikilala ng masang Pilipino. At inabot yung ganyang mga status ninyo sa buhay. O ngayon, dapat pasalamat pa si Richard Gomez kasi tinatanong siya ng media. Kinukuha yung kanyang side. Inakusahan na niya na isang media spin daw, mga kababayan. At may kumukumpas, ginagastosan. Ayun, maharap siya ngayon sa Ethics Committee. Imbestigan siya ng Congress. Tinawag pa niyang ungaso. Gastos pa more, mga ungas. Ayan pinost niya yung mga messages sa kanya. Text messages or sa messenger siguro to. Good afternoon, Kong Richard. Sabi dito, pasensya na po, Kong Gomez. Salamat po sa pag-reply. Good afternoon po, Kong Richard. Mike Santillan po ulit from One News Historicon. Weekdays 4 p.m. to 5 p.m. Kong Gomez, may we invite you to get your side regarding the reported damage flood control project in Matag-O, Leyte, which Mayor Tacoy has mentioned and linked to your name po, and other related topics. Interview will be at 4:35 p.m. to 4:50 live via Zoom phone patch. Thank you po. Thank you, Kong Gomez. Hope to hear from you. Ito pa yung isang message sa kanya. Pinost niya, mga kababayan to. Good afternoon, Kong. This is Juwas Malimban, reporter for Billionaire News Channel. Kong, we're writing a story on the recent statements of Mayor Bernie Tacoy. He's linking you to a flood control project that was easily destroyed due to heavy flooding. We want to air your side of the story as well, sir. Hope you can give a statement or a short phone call interview. May miss call pa nga ito naman galing sa TV5. Pati yung number Pinos, mga kababayan ni Richard Gomez. TV5 Network, sabi diyan. Maglalambing po sana kami sa inyong oras to have you po to grace with us at 12:10 p.m. sa One Balita Pilipinas with Cheryl Cosim mamayang tanghali. Thursday po, a short interview via Zoom or phone patch. Pag-usapan lang po para sa panig ninyo about Leyte Mayor links Richard Gomez to damage flood control project. Matag-O Leyte Mayor Bernie Tacoy has criticized Leyte 4th District Representative Richard Gomez for lack of support amid heavy flooding in their district after flood control structure linked to the congressman collapsed on Monday evening, August 25. Salamat po, God bless. Ito naman po mula sa DWIC. Good morning po, Kong Richard Gomez. This is Jacqueline po from DWIC 882 AM station in Aliw Channel 23 TV station. May we request for an interview with you via phone patch, Viber call, or Zoom call today po. Here's the full details po. Topic, flood control project issue. Program, Ronda Pilipinas, Angkor Dennis Antinor Jr. Date, August 28, 2025, Thursday. Today, time, 10:30 AM. Thank you so much po. Ito, galing mga kababayan sa Billionaire News Channel pa. Good afternoon, Kong. This is Joas Malimban, reporter for Billionaire News Channel. Kong, we are writing a story on recent statements of Mayor Bernie Tacoy. He's linking you to a flood control project that was easily destroyed due to heavy flooding. Ito naman, galing sa Inquirer. Sir, good afternoon. This is Gabriel Lalo of Inquirer. Just want to ask for your side regarding Mayor Bernie Tacoy's claim that you did not coordinate with the LGU when the flood control projects were initiated. Hoping for your response po. Thank you, sir. Ito naman sa DCWB pala. Good evening po, Kong Gomez. Pasensya po sa abala. Magtatanong lang po kung pwede po namin kayong ma-interview via phone patch or Zoom bukas ng 9:30 AM para po sa one-on-one, walang personalan program sa DCWB ni Connie Season. Kaugnay po sa inyong tugon at tagbang po
sa tinukoy at nilabas na larawan ni Matag-Ob Mayor Bernie Tacoy na bumigay daw po ninyong proyektong flood control structure sa Barangay Riverside ng Naturang Bayan. Salamat po. Miko Sikat, producer, GMA, DCWB. So yan, pinost lahat mga kababayan ni Richard Gomez, kasama yung mga numbers. Post mga kababayan ni Richard Gomez. Hindi pa man niya dinidelete, one day ago. So imbis na sagutin, wala man tayong nakikitang masama sa intensyon ng mga taga-media. And in fact, dapat magpasalamat siya kasi kinukuha yung kanyang side. Inakusa niya ngayon yung mga reporters at mga media institutions, mga kababayan, media companies na bayad. Kung bayad po yung mga media companies, sana hindi na kinuha yung kanyang side. Di ba? Kung bayad ng mayor, gusto siyang siraan. Halimbawa ako, kung ako bayad, ba't kukunin ko ang side ng inaakusa? Ito'y pag-exercise mga kababayan ng tinatawag namin sa mainstream media, balance reporting, fairness in balance reporting. Tinuturo siya, inaakusa siya ng mayor. So kaming mga taga-media po, ang aming obligasyon bilang mga responsableng journalist is to get the side ng taong itinuturo, inaakusa. Nagalit po si Richard Gomez. Tinawag pang mga ungas. Mahal din itong media spin na ginagawa nila against me. Look at the similarities of the different SOCMEDs and agencies asking questions. Alam na alam mong mirong nagkukumpas. Alam na alam mong ginastusan. Ayos gastos pa more mga ungas. Kung ginastusan po, bibirahin na lang siya. Bibirahin ng mainstream media at hindi kukunin yung kanyang side. Yan ang katotohanan yan. Ba't mo pa hayaan kung ang intensyon ng mainstream media siraan siya? Ba't mo pa kukunin ang side ng mga taong yan para makadepensa pa? Diba? Kaya tama ito pong sinabi ng ABS-CBN po. Sabi ng ABS-CBN, pagkakataon na sana ni late 4th District Representative Richard Gomez na sagutin ang mga paratang ni Matag-Ob Mayor Bernie Tacoy ayon sa National Union of Journalists of the Philippines. Inakusahan ni Tacoy si Gomez na limitado ang ibinigay na suporta sa lokal na pamalaan kasunod ng mga pagbaha sa kanilang lugar. So kung galit si Richard Gomez, wag na ninyong kunin ang side. Wala man yang sapilitan. Ilabas na lang ninyong ilabas kung ano yung controversy dyan sa distrito niya. Then wag na ninyong tatawagan. Wag na ninyong interviewin. Bahala siya sa buhay niya kung anong gusto niyang mangyari. Kasi kinukuha ninyo yung side niya. Inaako sa kayong bayad. O di wag mo nang kunin. Tuloy lang ang reporting. Yan ang gusto niya. One side lang. Ayaw niyang kunin yung kanyang side, di okay. Wala man yan problema sa amin sa mainstream media. Di mag-report kami ng one side, yung gusto lang magpa-interview. Kaya ako po, ganun ako. Hindi po ako basta nag-interview ng mga politiko. Kasi yung mga politiko, at totoo lang, fuera de los obos, sabi nga dito sa amin. Lalapit yan sa'yo pag malapit yung eleksyon. Pag panahon ng eleksyon, lalapit sa'yo kasi kailangan kanya. Magpapabida sila. Pagkatapos ng eleksyon, huyo ka sa kanila. Hindi ka na kailangan yan. Lumalapit lang yan, mga politiko po. Pag panahon ng eleksyon, kasi may pangangailangan sila, gagamitin lang nila yung media. Kaya tama lang yung media, mga kababayan. Sa panahon ng eleksyon, dapat magbayad sila ng political ads. Pati yung interviews dapat bayad. Tama po. Kasi sabi ko nga po, yung mga politiko sa totoo lang, interviewin mo yan, pwede interviewin. Pag nanalo yan, magnanakaw pa rin yan. Pag corrupt na politiko, magnanakaw yan. Tama po, mga kababayan? O ngayon, in hot water si Richard Gomez. At posible pang maharap sa ethics complaint. Kasi po, bilang public official, importante yung transparency sa mga projects. Kung may kinalaman ka doon, dapat transparent po. And we belong to the fourth state. Ang mainstream media, ang media po, may obligasyon sa ating mga mamamayang Filipinong ipaalam for checks and balances para po ma-check yung mga abuses. Tulad nito, kung hindi ito in-expose, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos through a press conference, mangyayari po na mabubulgar yung mga ghost projects, di ba hindi? Kaya nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hinihingi niya yung tulong ng mainstream media, pati ng social media, ng mga vloggers, na mag-report and ordinary Filipino na magsumbong sa Pangulo. Di ba po, mga kababayan? O ngayon, kung hindi mo kaya yung ganitong uri ng trabaho, umalis ka sa trabaho mo bilang isang public official. Kasi public office is a public trust. Ganon lang po yon. Sabi nga sa matandang kasabihan, if you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Di mo kaya yung init sa politika? Umalis ka sa politika. Yun ang solusyon dyan. Kasi yung politika, laging kasama po yung accountability, transparency, at yun ang papel ng media. Ayaw mong sinisilip
bumalik ka sa pribadong buhay. Wala kaming paki sa buhay mo kasi pribado. Pero kung kahit pribadong tao ka, tulad ng mga contractors, you engage in government contracts, may paki kami. May paki ang mga mamamayang Filipino. Ganun lang yon, mga kababayan. Kaya sabi dito po, in-expose niya yung mga names at mga contact numbers. A move that a fellow lawmaker took note of a possible ground for the House Ethics Committee to look into Gomez's conduct. We need to see if there was a privacy violation. From the looks of it, I think the journalists have a reason to actually consider whether there is privacy violation done against them. Sabi po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. This view was supported by Deputy Speaker and Antipolo Representative Ronaldo Pono, who urged the concerned journalists to bring Gomez's case before the ethics panel. The journalists were trying to get Gomez's side after Mayor Bernardino Tacoy of Matag Oblate linked him to a flood control structure that collapsed recently due to heavy rains and flooding. Ridon reminded Gomez of the need to respect the work of the press and to back his accusations with actual evidence. Tama po. Si Terry Ridon, isa ring journalist din po siya. Nagpo-programa siya dati sa DCMM. Iwan ko ngayon kung nagpo-programa pa din siya. At isang abogado. He knows kung ano yung rights ng media na napaka-importante, mga kababayan, sa ating democracy. Kasi pag yung media po kontrolado na ng mga politiko, wala na pong patutunungan itong ating bansa. Yan ang katotohanan niya. Kaya nga po ang tawag sa amin sa media, 40 state. Kami po yung watchdog, tagapagbantay. Kaya lang, siyempre, may mga taga-media din na naging lapdog ng mga politiko. Yan ang problema po, kung lapdog na ng politiko. Walang problema ang media mag-support po sa gobyerno. Importante we support the government. Kung tama yung ginagawa ng gobyerno, we have to support. Pero pag mali na yung ginagawa ng mga taong gobyerno, we have to expose. We have to criticize. Pero dapat constructive criticism. Yan ang tawag dyan sa amin, responsible journalism. Hindi yung nagpagamit ka to topple the government, yun na yun ang mali. Hindi natin yan ginagawa kasi, mga kababayan, ako, personally, believer kasi po ako, ina-observe natin yung sinasabi sa Word of God, let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be is ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Ganon lang po yon. Kasi po, yung gobyerno, in-establish yan ng ating Panginoon. Hindi po imbensyon ng tao ang gobyerno. Ang mismong nag-institute ng government po ang ating Panginoon. The government, the church, and family. Yan ang katotohanan yan. Ngayon, going back dito po, so, malamang maharap sa ethics complaint, mga kababayan, sa ethics committee, si Richard Gomez dahil sa kanyang mga pinagagawa. Napikon ka agad. Magpasalamat ka po, Richard Gomez, kasi tinatanong ka. Pag hindi ka na tinanong ng media, at sige lang ang kwento, doon ka magalit. Hindi kinukuha yung side mo. Tama? Yan ang totoong bias pag hindi kinuha yung side mo. The fact na tinawagan ka, chinat ka, minessage ka, walang intensyon yung medyang sirain yung reputasyon mo. Binabalansin nila yung kwento. May akusasyon, sa'yo yung mayor, kinukuha yung side mo para maipresent na balanse. Yes, sabi po ni Ridon, it is difficult to air assumption that our brothers and sisters in the media are being paid to do a particular thing. More importantly, the role of the media is to speak truth to power, sabi po ni Ridon. I think even the highest officials of the government should know and understand that just because the media is asking the difficult and hard questions does not mean they are being paid to do so by their political opponents or that there were ill intentions behind the hard question. Kahit gaano kabigat ng tanong, kung hindi ka guilty, wala kang ginagawang masama, kaya mong sagutin kasi wala ka mang ginawang masama. Nagagalit lang naman po ang isang tao na tinatanong. Pag guilty, nakita mo si Sara Duterte nang tinatanong ng media sa isang interview, sabi niya, wala nang tanong-tanong. Ang gusto ni Sara Duterte, friendly questions. Kaya ang ginagawa niya, pinipili lang niya yung gustong magtanong sa kanya para sa kanyang propaganda. Kaya yung mga media kasama niya, bayad niya yung plane ticket, pati hotel, pagkain, baka may envelope pa. Inamin niya mismo. Yung sa Australia, magtanong lang niya kayo magtanong kasi sayang ng tickets. Yes, sabi ng National Union of Journalists of the Philippines, we remind Gomez that media asking for his side
on the matter actually favors him. Tama. The request give him a chance to address allegations made by Mataob Mayor Bernie Tacoy. Was also criticized him for alleged lack of support during heavy flooding and making them is part of journalist jobs. Dapat magpasalamat pa siya kasi may pumuntak sa kanya. Dapat siyang magalit. Kung sige yung istorya, sige yung report na tungkol sa nagiba na flood control projects na inuugnay sa kanya, pagkatapos hindi man lang siya tinatawagan, hindi man lang kinukuha yung side niya ng mainstream media. Doon siya dapat magalit. Ang ibig sabihin niyan, yung mainstream media bias at madamang yung mga reporters binabayaran ng mayor para tuligsain siya, para siraan siya. Pero the fact nang after na lumabas yung kwento, kinuha yung side niya, ang ibig sabihin, walang ill intent yung media. Kapag labas ng balita, gusto lang mabalance ng media yung kwento. Walang intensyon na para siya siraan. Misinterpreted ni Richard Gomez, mga kababayan, yung mainstream media. Ayan tuloy, pag ganyan po, ang reading natin, yun na nga yung sinabi natin, mga kababayan. Ang kabayo, pag may lugad, minakirad. Ang manok, pag pumutak, nangitlog. Malamang nangitlog. Ayan ko na lang natin yan. Opinion lang, baka yung manok nangitlog. Or yung kabayo, may sugat kaya nag-react. May sugat masakit ang sugat sa likod. O, kita ninyo yung mga reactions ng tao. Sabi dito ni Lida, the more defensive you are, the more guilty you are. Tulad niya, defensive. Si Joel Villanueva, yan tuloy. Lumabas na kilala niya pala at nagkulit sa kanya. Kulit siya doon sa isang district engineer sa Bulacan. Mamaya sa susunod nating video. Kaya pala defensive, hugas kamay agad doon sa Senado, sa Blue Ribbon investigation. Never daw siyang nakiusap kay Bunuan. Hindi kay Bunuan, sa district engineer. May video pala, mga kababayan, na nakuha. Mismo ginamit ng district engineer sa isang okasyon po. Sabi ni Jerry Perez, public officials in figure should not be onion-skinned, for they are, as it were, the people's servants, and must be open to criticism. Yan ang nakalimutan ng mga senador, congressman, hanggang presidente. You are servants, public servants. Ang amo ninyo kami, so dapat may respeto kayo sa amin, sa publiko. Ang dapat na tawag ninyo sa amin, sir, kasi kami yung nagpapasweldo sa inyo. At wala kayong karapatan tumaas ng boses sa amin. Kami may karapatan na tumaas ng boses sa inyo. Magtaas ng boses sa inyo kasi we are the masters, you are the servants. Pasweldohan lang kayo. Ang mga mamamayang Pilipino, wala kayong karapatan na magtaas ng boses o magalit sa amin. Kami ang dapat na magalit sa inyo. Lalo't pag ang ginagawa ninyong mga proyekto, palpak, tama po. Baliktad kasi yung mga pag-iisip ninyo. So, siguro constant reminder, you are our servants. Kung sa Bicol, uripon, utusan, dapat inuutos-utusan lang namin kayo po. Ang problema sa inyo, feeling ninyo, amo, kayo yung amo namin. Hindi po. You are not the masters. We are the masters. Pag umasinso sa buhay at naging congressman, huwag masyadong mayabang. Ang ganan yan Yan ang mga kayabangan ninyo. I think with this campaign ng ating Pangulo, talagang desidido yung ating Pangulong tuldukan. Kahit yung mga kalyado niya, hindi ko na niya kalyado. Malyado lang kayo para lang abusuin ang taxes ng mga mamamayang Pilipino. Hindi yan maaari. So, tama itong reaction po ng isang netizen. Hindi dapat kayo onion skin. Kung hindi nyo kaya, umalis kayo dyan kung balat sibuyas kayo. So, alinin nyo sa ethics committee para matapos na yan. Kaya sabi ng isa pa dito, his reaction and move made me think that he must be guilty at some degree. Very defensive. The guiltless faces the accusers in response to questions and insinuations. The guilty berates even one who asked a simple question, then runs on being judged in public forum without due process. Oh well, marami ang katulad niya sa pamahalaan. Tama po. Pag galit agad, ang ibig sabihin niyan, may sugat, may tinatago. Pero kung hindi ka, hindi ka guilty, you can face the world. Pwede mong harapin kahit sino. Kasi wala ka man tinatago.
Pag may tinatago, evasive po at daming defense mechanism. Yan ang katotohanan yan. Madali mapikon. So ayan, dahil sa napikon siya sa simple queries, si Richard Gomez, ang tingin na ng tao guilty, you see, napasama. Sabi ni Teresa Villarreal, there should be an exam for congressmen if they indeed know the laws and ethics. Sabi ni Ibarra, this is not a teleserye, Goma. Real life needs answers, not drama. Sabi ni Ashley Gianan, a man with two-faced mask, Richard Gomez, pretending to be good and clean. If there's a smoke, there's a fire. Sabi ni Verinia Harris, guilt feeling, defensive reaction. Sabi ni Kikay, he should be thankful. Media is trying to get his side of the story. Hindi ba dapat matuwa siya at opportunity niya ito to clear his name? Why be angry if he has nothing to hide? Tama. Sabi ni Manuel Rueda, unethical as a public servant, public service is public trust. Sabi ni Micheline Picard, he forgot his humble beginning. He was a nobody until he met his wife. Correct. Nakalimutan ni Richard Gomez na media creation siya. Naging artista siya. Ini-interview siya ng mga movie reporters. That is media. Movie, television, radio, newspapers, all of these are media. Nakalimutan niya, hindi siya magiging ganyan kung wala ang media. Hindi siya pinag-uusapan. Malamang hindi niya nakilala si Lucy Torres, na isang totoong mayaman. Sabi ni Aurora, good, I don't know why he is so sensitive when it comes to the present issues about corruption. O kita mo, nagduda tuloy yung mga tao dahil sa arrogance display of behavior po ninyo, Congressman Richard Gomez. You see? At malamang matuluyan yung investigasyon ng Ethics Committee. 48 million pala yung budget. Ang contractors, JB Enterprises. Sira agad, mga kababayan. Kabago-bagong project. Pebrero pa lang daw ito sinimulan. Ayan September matatapos. Giba na kaagad. Hindi pa tapos, giba na. You see, mga kababayan, anong klase flood control project yan? Di ba? Anyway, yan man lang po mga kababayan yung ating video ngayon sa ating podcast Life with Dante M. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.